Okay guys, good morning. Share ko na nga pala itong aming alagang mga bibe. Sabi nga nila, sharing is caring. Kaya ngayon guys, share ko sa inyo kung paano magparami ng bibe. Madali lang siyang alagaan. Kaya nga guys, after ng ilang ay heto na sila ngayon. Yan, malalaki na. Madali lang naman mag-alaga ng mga bibe kasi pwede mo siyang pakawalan lang sa bakuran. Marami ng mga damo, mga something na makakain nila dyan. Kaya kahit hindi mo sila bilhan ng patoka ay mabubuhay na sila. Kahit simpleng kanin lang, yung patoka mo sa kanila, ilalaki na sila. Yan, tulad niyan, na pinapakain lang ni nanay ay ang mga tirang kanin namin o kaya mga pinagmismisan. Ayan, lumaki na sila ng ganyan lang. Nakakawala lang. Yan nga guys, ay nagsimula lang ako sa isang pirasong bibe. Tapos may dalawa akong itik. Kaya lang din naman sila magkasundo ng itik. Yan nga guys, iisa na lang yung itik. At yung bibe naman ay rumami na. Yan, dahil sa kapitbahay namin ay merong mga barako. So nakikihalubilo lang yung aming bibe. Yan, tapos hanggang sa dumami na sila. Pero nga pala siyang anak na una. Ayun, swerte naman at barako na hindi na namin kailangan bumili. Malaki na rin siya. At ayun nga guys, yung huling mga inakay niya yan, malalaki na nga sila. Yan, meron nga pala kaming aso, pusa. Yan, pipitin na namin yung aso kasi kumakain ng kanduli, yung ulam namin kanina. Yan, kasi bawal sa aso ang kandulit, nakakagalis kasi ang kanduli para sa mga aso. Ranas na namin sa dati namin mga aso. Yan nga guys, ganyan lang kabilis magparami. Sa ilang buwan mo lang, basta masipag maglimlim yung iyong bibe, yan, dadami na yung mga bibe mo. Yan nga guys, ayun lang, na-share ko lang para sa mga gusto mag-alaga ng bibi at itik. Dito kasi sa amin, palayan, kaya mas maganda mag-alaga. Yun lang, salamat